Morning flight, kiss goodbye, waiting for your bright blue sky. Lonely night. Sa pumili ng The Hierophant, ito ang inyong reading. Tingnan natin kung sino ang gustong bumalik sa inyong buhay. I kinda like feel manatiling mahinahon. At na-feel ko rin maganda ang kita. So, kung sino man siya ay kinda like stable sa kanyang career. Pero, I kinda like feel na parang nasa sense ko yung boringness. I'm not sure why. Maybe you are bored of this person, honestly. And I also sense na hindi naging maganda yung inyong friendship kasi na-feel ko rin na may pagka-bully itong taong ito. Hindi mo siguro siya naging type as a friend even. Siguro kasi kung mambully siya parang hindi nasa ayos, okay? So, i-clarify natin yung cards. I kinda like feel na you're wondering kung ba't kanya gusto muli as a friend. Kasi na-feel ko dito ayaw mo na eh. Okay? Parang siguro nasaktan ka siguro sa kanyang mga nabanggit or pwede rin na hindi mo siya type as a friend. Okay? I have a feeling that you had enough of this person. So, kaya pala guys, okay? Baka kasi may napansin kayo sa kanya, nakakaiba, I kinda like feel na there's also a potential na itong taon na tayo nagka-curse, and maybe you discovered about it, okay? So, anyway, ito yung iyong cards. So far, as I told you before, that this is someone talaga na stable with regards sa money, okay? But with the illness being here, so kung sino man siya ay sakitin. Ibig sabihin lang nun, yes, kumikita siya, pero napupunta yung kanyang kita sa, to mend the sickness that he or she has. Kasi nga may sakit siya, pambili lang niya yun ng gamot, yung pera niya, or pang ospital. And with a peaceful being here, so siguro sa ngayon siya ay malungkot. Siguro yung meron siya sa ngayon is work, really. But yet, to be honest, malungkot siya sa kanyang buhay kahit na successful siya with regards sa kanyang career. So, we have this one. So, siguro ito yung energy mo na ikaw ay mahinahon. And with a rejoice, so gusto ko niya maging friend ka uli kasi siguro masaya siya. Parang tatawa siyang bulihin ka, honestly. At I kinda like feel na hindi mo siya nagugustuhan dahil doon. To be honest with you. Kasi kinda like feel na naging mahinahon yung iyong buhay, naging masaya ka, simula nung hindi mo na siya naging friend. I kinda like sense na may pagka-toxic vibe itong taong ito. Kasi, nung hinold ko yung card na to, na-sense ko yung bullying, okay? Hindi ko na-sense yung mga words na binitawan niya sa'yo. Nangyari kasi baka naman may sinasabi siya sa ibang tao na hindi maganda about you. At hindi ko rin yun nagustuhan for you. So, definitely don't make this person come back to you. Kasi baka yung mangyari dito, bumalik siya sa iyo. Siguro sa oras na may kailangan ka. Umalok siya sa iyo ng pera, maybe pang help or something like that. Pero I kinda like see na, yun nga, as I told you before, may pera siya. At baka gamitin niya yung pera para kunin ka muli as a friend. But yet, with regards to this one, talaga nasaktan ka talaga sa ginawa niya sa'yo before. Okay? Feeling ko parang ininsulto ka niya eh. Hindi mo talaga nagustuhan yun. Parang feeling ko kahit offeran ka niya ng pera or kahit ng material na bagay, hindi ko na-feel dito na gusto mo bumalik talaga as a friend. I feel na iba sa inyo naiiyak pa rin kapag naaalala nyo yung ginawa niya sa inyong kalokohan. So,
we have this one here. So, ito yung tao na gusto kanyang pabalikin kasi yung gusto kanyang bulihin or gusto niyang sirain yung iyong buhay. Kasi I kinda like see talaga na ayaw mo na talagang makinig sa mga pambubuli niya or kung ano man ang ginagawa niya sa'yo. Marami na gustuhan mo lang sa kanya is bigay siya ng bigay sa'yo ng regalo, ng pera, whatever. Pero yung ginagawa niya sa yung pang-aapi, I kinda like feels more on verbal yung ginagawa niyang pambubuli. Hindi mo na talaga gusto. Parang you learned your lesson na yung kung magkakaroon ka man ng kaibigan, yung gusto mo sana is someone na mabuti sa'yo, tatratuin ka mabuti, you know, with regards sa surrender being here. So, feeling ko offered ka niya para sumurrender ka sa kanya. But yet, I don't really feel na gusto mo uli bumalik sa buhay na taong ito. Kasi so far talaga parang ka-stress sa kanya. Dahil sa toxicity. Feeling ko ahas din to guys. Nagbe-betray. Ito hindi ko nagustuhan nag-curse. So, siguro iba sa kanila yung pambubuli nila is kinukurse kanila behind the scenes. Okay? So, mag-ingat ka with the memory being here. So, ito yung tao na nag-curse sa'yo behind the scenes at ginagamit niya siguro yung mga dati mong larawan na kasama siya or something, maybe yung mga pictures na meron ka sa social media. So, sa ngayon, since alam mo may nag-curse sa'yo, iwasan mo na mag-post masyado sa social media. Okay, wag mong i-public yung mga pictures mo at i-block mo yung mga taong ganito sa yung buhay na binubuli ka, hindi maganda yung asta sa'yo and so on. So, with the inspire being here, so kaya kanya kina-curse kasi gusto niya siguro na para mas umangat siya kaysa sa'yo. Okay? I kinda like feel, okay, kasi pareho yung nasa sense ko dito sa dalawang card, ng hinold ko. May nasense ako na may nabanggit siya na hindi maganda. Okay, literally na word na hindi maganda. Okay, siguro sinasabi niya sa ibang tao na hindi ka naman talaga maganda, hindi ka naman talaga gwapo. Parang ganun ba na vibe? Siguro siya yung tao na nag-curse sa'yo. Siguro pinagtitripan niya yung iyong muka. Siguro nag-ialwi siya na magka-pimples ka and so on. So, yun din siguro yung dahilan kung ba't ka may mga something na negative sa iyong muka. Okay? Kasi kinukurse ka niya. Tapos, pinagtatawanan ka, binubuli ka behind the scenes. Okay? So, literally, gusto niyang bumalik sa iyong buhay as a friend. As you can see. At I kinda like feel na magpapanggap talaga siya na tutulungan ka niya sa iyong buhay. Gusto niya maging somebody na in-encourage ka. Okay, but yet behind the scenes, binubuli ka, kinurse ka, and so on. So, may daswal ka nang bumalik sa buhay ng taong ito. Kasi kung sino man siya, ito yung kanyang feels. Okay? Feeling niya, siya ay mas mataas kaysa sa'yo. Feeling niya, you know, magaling siya lalong-lalo na sa work, sa pera, and so on. So, I kinda like feel here na, yan nga, pinagtitipan niya siguro yung mga tao na feeling niya ay low kaysa sa kanya. Tapos, nagpapanggap siyang tumutulong. Pero hindi naman pala siya mabuti behind the scenes. Okay, so let's see what else do we have here. So, na-feel ko iwasan mo yung bullies. Kasi compare mo naman yung buhay mo sa ngayon, mas okay yung buhay mo ngayon kaysa nung time na friend mo pa itong taong ito. So, you have the case here. So, with the case, alala ko yung ginawa ni Judas kay Jesus, diba? Kiss of betrayal. So, ito yung tao na yung nga, nagbe-betray. So, you have the cherish here. We also have the oops. Yung cherish, naalala ko yung pagbibigay niya sa'yo ng mga bagay-bagay, honestly speaking. But yet, with the oops here, behind the scenes, may ginagawa siyang kalokohan sa'yo. So, with the friend zone, ibig sabihin lang nun, hindi siya tunay na kaibigan kasi sa oras na kailangan mo ng tulong, iiwanan ka niya, or hindi siya tipong supportive sa'yo.
Okay? So, we have the past. So, may past ka with this person as nakita mo sa yung reading, hindi mo nagustuhan yung nangyari before. Siguro iniisip niya na mauuto ka. Okay? We also have this one in reverse. So, you also have this in either way. So, ito yung tao na nagpapadim ng iyong light. Isa rin siya sa dahilan kung bakit may mga close opportunities ka before. So, maybe whomever this is, he or she is definitely influential. Maybe dahil sa kanyang pera, honestly speaking. At, I'm not sure if alam mo to na siya yung dahilan ba't nag-close yung mga connections mo or opportunity can be sa work din, hindi lang sa relasyon. So, we have this one in either way. So, siguro ito yung tao na ayaw kanya makasal or ayaw kanya magka-jowa. Kaya rin siguro niya pinagtitripan yung iyong mukha kasi yun nga, gusto kanya maging single or gusto niya makita kang aping-api or nasa low vibe ka lang at gusto niya siya lang yung angat. So, let's see what else do we have here. I kinda like feel corrupt itong taong ito. I'm also sensing walang pinag-aralan. So, maybe ito yung tao na nagkakalat ng chismis na ganun ka na wala ka na pag-aralan kahit na sa totoo lang meron naman. Or pwedeng yun yung nangyari sa'yo at binubuli ka ng masasakit na salita. I feel na nangyayari yun behind the scenes and maybe you just got aware. Isa rin yung sa dahilan kung ba't ka lumayo. Okay. I kinda like feel like you're deeply hurt sa mga pinagsasabi niya or sa ginawa niyang kalokohan sa'yo before. At I kinda like feel na pag naalala mo talaga, malungkot ka. Parang gusto mo talaga ng true friendship pero hindi yung friendship na pinakita ng taong ito. Kasi ahas siya behind the scenes. At I feel na alam din ng ibang tao na hindi mabuti itong taong ito. And I'm sensing as well wrong connections. So maybe isa rin siya sa dahilan kung ba't ka napunta sa mga maling tao. Okay. So we have this one. So ito yung gusto niya mangyari na hindi ka maging passionate sa iyong buhay. Parang pinipilit ka niya na maging suicidal. I kinda like feel na hindi ikaw yung tipong taong ganun. So definitely you do have work. As you can see, para ayaw mo nang bumalik sa kanya, nag-focus ka na lang talaga sa work. Okay, so ito yung tao na nagdi-disrupt sa'yo and I kinda like see here na nagbibigay nga siya sa mga mahihirap, sa mga kapos, pero behind the scenes, nambubuli siya. I feel na hindi rin makatarungan, yun yung nasa-feel ko. So, unjust itong taong ito at sinungaling with the Knight of Swords. So, if ever nakasakit siya na yung damdamin sa mga sinasabi niya, might as well na wag na lang pansinin yung mga sinasabi niya. Kasi first of all, it's a lie. Okay, so I kinda like see here na may magandang karma yung parating sa inyong buhay, guys. Kasi may pinagdaanan ka with this person by you letting go of toxic people in your life. May parating na talaga mabuting tao for you. As you can see. And friends, okay? Close connections. At I kinda like feel na naiiyak ka rin kasi nasaktan ka talaga sa nangyari before. Hugs to every one of you. So, siguro ito yung nangyari. Siguro dati may imbalance sa yung buhay. I feel na it's more on money. To be honest with you. At yun nga, pinagsamantalahan niya yun na gano'n yung nangyari sa iyong buhay. Okay, and sa ngayon kasi feeling ko talaga lumayo ka. Parang hindi ko na-feel masyado yung vibe mo sa cards na to. It's more likely of this person. Parang iniisip ka niya na ganun pa rin yung iyong sitwasyon and so on.
So, gusto kanyang i-brainwash. Siguro ito rin yung isang curse na binibigay niya sa'yo is nagpapalala siya ng sitwasyon sa'yo with regards sa iyong mind para mabilis kanyang mauto or para malito ka lalong-lalo na kung ikaw ay nag-aaral. Siguro ito rin yung napapansin mo na hirap ka mag-memorize, hirap ka mag-aral. So, siya yung dahilan kasi kinurse ka niya behind the scenes, which is definitely sad kasi ayaw niya na may mangyari sa iyong buhay. Ayaw niya na magkaroon ka ng passion sa iyong buhay. Ayaw kanya na magkaroon ng relasyon. And I feel na, it's for the best talaga na nalayo ka sa kanya. Actually, hindi ako masyado makapagsalita sa energy na to. So, marahil, pinipigilan talaga ng Panginoon na magkabalikan kayo as friends or mag-usap man kayo kasi nga, hindi siya mabuting tao para sa'yo kasi first of all, pinahihirapan ka niya. At may kung anong sinasabi siya sa'yo na hindi nakakabuti sa'yo. Okay? Kasi napansin ko rin dito guys, simula nung nawala ka sa kanyang buhay, yung buhay mo ay umayos, okay? Naging masaya ka, hindi ka na masyado nag-iisip ng kalungkutan dahil sa mga nabanggit niya or so forth. Kumaan yung iyong buhay, naging masaya ka. And with the Page of Cups in reverse, I kinda like feel na kung sakali man magbibigay siya sa'yo na something, hindi mo yung tatanggapin. Kasi feeling ko gusto niyang bumalik, gusto niya mag-sorry, at nagpa-plot siya na magbigay sa'yo ng something. Huwag mong tanggapin kasi first of all, nakita mo sa iyong reading na siya ay nagka-curse. Diba? So, baka naman yung bagay na ibigay niya sa'yo, may curse yan. Okay? So, mas mainam guys, so huwag nyo na lang tanggapin. At wag nyo na rin tanggapin siya as a friend kasi first of all, maayos na yung buhay, nawala siya sa yung buhay. Siguro napansin nyo rin yun na mas gumaan yung buhay nyo nung nalayo ka sa kanya. Diba? So, wag nyo nang pabalikin ng tao na hindi mabuti sa yung buhay. So, anyway, that's it guys and God bless all of you.